Ayun guys, good morning sa inyo lahat. Yan, for today's video, ang pag-uusapan natin, alin nga bang maganda? Ang pagkuha ng cash na motorsiklo o pagkuha ng hulugang motorsiklo? Dito guys, tatalakayin natin yan. At dito lilinawin ko sa inyo kung sino ba talaga ang mas maganda sa dalawa. Kaya doon sa mga nagtatanong, doon sa mga nagsisik kung alin ba talaga ang goods, cash o installment, guys, ito ang video na para sa inyo. Okay, bago natin banatan, bago natin tirahin at kanain, syempre, intro muna tayo. Okay guys, bago nga pala natin talakayin yan, pag-usapan na muna natin ito. Doon guys, sa mga may unit namin, mga motorsiklo na nagasgasan ng mga motor, ito guys, meron akong touch paint na na-try, napaka-quality. I-try nyo din guys, panoodin nyo to. The long wait is over. Eto guys, dun sa mga namomroblema na mga gas ng kanilang mga minamahal na motorsiklo, nandito na ang touch paint ni Wash Body. Napakadaling i-apply, parang sumusulat ka lang sa papel, isusulat mo lang dun sa mismong nagasgasan at talagang sasabay na siya sa pinakakulay na... Yan guys, napakaganda ng touch paint ni Wash Body na yan. Goods na goods at talaga na mga napakaganda talaga at napakamura pa. I-try nyo na ang touch paint ni Wash Body. Okay guys, proceed tayo sa ating video. Okay guys, dumako na tayo sa ating pag-uusapan ang alin nga bang mas maganda, cash o installment. Yan guys. Una sa lahat guys, yung dalawa na yan ay may advantage at saka meron ding disadvantage. Unahin natin ang cash. Talakayin natin ang cash. Okay, pag ikaw ay nag-cash, meron yung advantage at meron yung disadvantage. Unahin natin syempre yung advantage. Ang advantage yan guys, unang-una, syempre, hindi mo na kailangan maghintay pa ng CI, hindi mo na kailangan pang maghintay ng approval. Automatic yan, pagpasok mo sa dealership, pagpasok mo sa kasa, basta ikaw ay may atik, may pera, makukuha mo ang unit na iyong ninanais. Pangalawa, isang lapagan lang yan guys, wala ka nang problemahin monthly kasi nga, lapagan, cash yan, walang utang yan. All in, all goods yan. Pangatlo, syempre, medyo iba ang galawan yan, iba ang tindigan yan, kumbaga sa naglalakad, nakatingala yan, talaga namang may nangyayari na. Yun guys, ang mga advantage, syempre pagka-cash ninyo kinuha ang motorsiklo. Ngayon, ang disadvantage niyan guys, pag cash nyo kinuha, una, syempre bigla ang gastos yan guys. For example, nakaipon ka ng 90,000. Ngayon, ang unit na ika-cash mo yung 90,000, automatic yun guys, back to zero ka. Pero meron kang motor, pero talaga guys, back to zero ka. Ipon ka ulit, ipon ka malala. Okay, sumunod. Pag nanawa ka, ito guys, matindi to, madalas to nangyayari talaga sa mga mahilig magmotor. Ito yung disadvantage pagka-cash. Just for example, bumili ka ngayon ng Honda Click 125. Ang amount niya na 83,000 yung standard. Ikinash mo. Ngayon, paglipas ng 2-3 buwan, nanawa ka. May ganyan eh, nananawa agad eh, ibebenta mo. Rush. Siyempre guys, hindi mo makukuha na 83 din yan. It's either 50k to 60k ang bentahan yan. So matotal, lugi na ang galawan. Yan yung sinasabi ko sa inyong disadvantage pagka-cash tapos ikaw ay sawain. Pangatlo, pagka may sira ang unit, hindi naman to sa lahat, pero 1 out of 100 units nangyayari to. Just for example, kumuha ka ng unit, hindi naman sa inihiling, sa'yo na pwesto o sa'yo natutok yung may sira guys, no choice ka dyan kung hindi ipawaranty at ipagawa sa kasa. O diba? Wala na tayong magagawa dun eh, yun na yun eh. Yun yung mga disadvantage guys pagka kumuha kayo ng cash na motorsiklo. Okay, on the other hand, eto guys, marami sigurong magdiriwang naman dito. Okay, pag-usapan at talakayin naman natin kung ano ang advantage at disadvantage pagkahulugan, installment ang kukunin niyo yung motor. Okay, ang unang advantage pagka-installment guys, syempre, ample amount of money lang ilalabas mo. Mapakanipis na amount lang. For example, Honda Click 125, maglalabas ka lang ng 4,070, meron ka ng sariling unit. Kaparehas guys ng cash, nagdadrive sa highway, naglabas ka ng 4,070, magdadrive ka na din sa highway. O, di ba? Talaga namang may nangyayari na. At yan syempre guys ay napaka-advantage yan pagkahulugan. Pangalawa, halos hindi mo ramdam na kumuha ka ng motor. Unlike pag cash kasi, di ba, biglaan yon. Kung 90 milyon, 90 milyon. Pagkahulugan kasi 4,000, 5,000, all goods na yun. Ito, hindi mo ramdam kasi monthly mo siya babayaran. Di ba? Monthly mo. Kumari, monthly mo ay 3,600, hindi mo ramdam yun. Kung kumikita ka ng 20 to 30,000 monthly, hindi mo ramdam yun guys. Sumunod, masisipagin ka guys. Ito yung advantage yan. Masisipagin ka sa buhay. Siyempre, alam mo sa isip mo na meron kang hinuhulugang motorsiklo, so magsusumikap ka. Yan ang advantage yan. Mas mabuboost yung kasipagan mo sa iyong pagkatao. Yan ang advantage yan. Sumunod dito, pagkasawa ka na. For example, in near future, 2-3 buwan, nasawa ka, pwede mo yung ipasyoom. Hingin mo lang yung dinaon mo sa kanya,
at may sasalunan yan. O di kaya naman, nasawa ka na, no choice tayo, ito, parerepo mo na lang. Nangyayari talaga to guys. Kaya yun, di ba? Wala kang masyadong sakit sa ulo kung pinarepo mo. Ayun, yun ang advantage yun pagkahulugan. At atong huli guys, yung natsambahan mong unit ay, for example, may sira, hindi siniling, for warranty. Ngayon, yung iwawarranty yung makina, siyempre tatamadin ka na yan. Sino ba naman ang sisipagin yan? Talagang nangyayari to guys ha. For example, mayroong tama yung makina. Ngayon, ayaw mo na ituloy. Ayun, nangyayari talaga yun guys at pinaparepo na. Yun ang mga advantage guys pagka kinuha ninyo hulugan. Ngayon, meron din siyempre yung disadvantage yan. Ito ang disadvantage pagka installment. Makinig kayo guys ha. Malaki ang total pagka binuo nyo o kinuwenta nyo yan. For example, ang monthly mo ay 3,000. Kumuha tayong calculator. Kuwari, 3,000 ang monthly mo. Sample lang to. 3,000. Ang buwan sa isang taon ay 12. Tapos 3 taon mo kinuha ay di 36 months yan. Times 36 months natin. Guys, ang kabuuan yan is 108,000 pesos. O, di ba? Pag ikinash mo yan, nasa around 50 plus lang yan. So, nadoble. O, yun ang disadvantage. Talagang lumaki. Pangalawa, syempre, buwan-buwan kang stressful yan, guys. Kasi buwan-buwan kang maghuhulog. Ngayon, kung hindi siniling na walang ka ng trabaho, ito na talaga ang disadvantage yan, guys. Pagka monthly, tuwing katapusan, iisipin mo na kung saan mo kukunin yung papulog mo. Yan yung disadvantage. At pang tatlo, guys, ito yung disadvantage. Pagka talagang na-delay ka na, ay wala tayong magagawa. Marerepo ang unit. Yun, guys, ang pinagkaiba ng dalawa. Cashman o hulugan, mayroong disadvantage at advantage yan. Kaya dun sa mga nagtatanong at nagre-request, talakayin daw natin yung disadvantage at advantage pag cash. Parehas yan guys, nasa sa inyo na lang. Talagang kayo ang masusunod ng inyong mga buhay-buhay. Sabi nga nung kaibigan kong Indian National, Bombay, sa kilala natin mga Pilipino, Bombay, never nag-cash sa akin guys itong kaibigan ko na to. Mapera to guys, kung sa pera lang, never nag-cash. Ang ginagawa niya talaga, it's either magdadaw siya ng 10,000 o 20,000 at kukunin niya sa loob ng 1 year. Kasi ang katwiran niya, mapapaikot niya pa ang pera at ito ay lalago pa. Okay, doon naman sa isang katropa ko na solid Pilipino, mas maganda daw pag cash. Siyempre, nga naman, wala siyang iniintindi. Depende na lang siguro guys sa ating mga status ng buhay. Kagaya ko, tayo yung mga nasa laylayan na umaasa sa monthly income, talagang pagka wala tayong sukdulang ganung kalaking pera, papasok tayo sa installment. Pagka syempre tayo na may sinuswerte sa buhay, cash tayo syempre. Kaya nasa sa inyo kung saan kayo maluwag, kung saan kayo gusto, yun ang sundin ninyo. Kung anong kaya, yun ang gawin. Huwag nyo ipipilit ang hindi kaya. Ang mas maganda dyan, kung kukunin yung hulugan, mairaraos nyo, napakasarap sa feelings dun guys. Kaya cash man yan o hulugan, pantay-pantay tayo guys. Pare-pares tayong Pilipino, pare-pares tayong tao. Cash o hulugan ng unit mo, huwag kang magyayabang. Alright, hanggang dito lang guys. Ingat kayo palagi at palagi kayong magpapakasaya. Si Ron TV, shoo!